Kumusta po sa lahat ng ating mga kamag-aaral? Maraming salamat sa inyong patuloy na pakikipag-aralan ng salita ng Diyos sa pamamagitan po ng social media platform na ito. We will continue our study on the story of Ruth, a journey of loyalty, love, and liberation or salvation. Since ang buwan po ng Hunyo ay kalimitan na buwan ng kasalan, ay nais po nating masaksihan ang isa sa pinaka natatangi at napakagandang kasalan sa Biblia. There's so much sadness and weeping in chapter 1. Nakita po natin ang iyakan sapagkat mayroong kamatayan, may paghihirap. And so how could we stand a crisis as what Naomi had experienced? Paano nga kaya, no? Namatayan ka ng asawa, namatayan ng anak, at ang iyong kasama ngayon ay ibang mga tao, bagamat kanyang mga manugang, at siya'y nasa ibang lugar. Ruth committed herself to staying with Naomi, although she did not know what that decision would mean. Ang alam lang po ni Ruth ng mga panahon na yon was to stick around with a widow who had no children to support, no property to survive, and no money to sustain her day after day. All Ruth knew was that it was right to accompany Naomi. Alam lang ni Ruth ng pagkakataon na yon, dapat niyang samahan ang kanyang biyanan na si Naomi. Did she make the right decision? We can all identify with the story of Ruth. Ang buhay ay mapaghamon, ang buhay ay hindi laging madali. Not only life is challenging, not only that life was challenging to them, but there was also no angelic visitation, there was no dreams, and no miracles taking place at that time sa panahon ni Ruth at Naomi. Walang mga angelic visitation na nagsasabing ganito ang gawin nyo, no dreams. It seems to be there was no miracles as well. Ruth chapter 2 verse 1, ang sabi po sa Biblia ay ganito, at si Naomi ay may kamag-anak ng kanyang asawa, isang mayamang makapangyarihan sa angkan ni Elimelech at ang pangalan niya ay Boaz. Let's introduce Boaz. And in verse 1 it says he was a rich and influential man who belonged to the family of Naomi's husband, Elimelech. The rule in Israel is that the relatives of the man who died, sino man po ang kamag-anak ng tao na namatay, yung pong kamag-anak may redeem the property they sold by buying back the property. Kinakailangang bilhin uli nung kamag-anak na yon yung mga tinatangkilik ng kanyang kamag-anak. It is the right of every person in Israel to buy the property back. The person who purchases the property is called the kinsman redeemer, nalalapit na kamag-anak. For he is a relative who redeems the property back to the previous owner. Sa chapter 2 verse 2 ang sabi po ay ganito, at sinabi ni Ruth na Moabita kay Naomi, paparoonin mo ako ngayon sa bukid at mamulot ng mga uhay sa likuran niya ang aking kasumpungan ng biyaya sa paningin. At sinabi niya sa kanya, yumaon ka, anak ko. Ano pong nangyayari dito? What's going on in here? In chapter 2 verse 2, what great characters can we learn from Ruth? Ano po kaya ang mga magagandang katangian na maaari nating masalamin at makita kay Ruth? Una po, notice first her respect to older people, her mother-in-law. Ang sabi nga po niya,
Let me go to the fields. Notice the respect of a Moabite woman, isang Moabita. At nakita po natin yung kanyang paggalang, yung kanyang paghingi ng pagpapahintulot mula sa kanyang biyenan. Alam po ni Ruth na mahalaga ang humingi ng pahintulot from her mother-in-law. She knows to whom respect is due and she gave it. Hindi po siya nag-assume na okay nang gawin ang kahit anong gustong gawin. At makikita po natin mga kapatid dito, mga kamag-aral, ang napakataas na respeto ni Ruth sa kanyang biyanan sa isang nakatatandang babae. Now, let me speak to the young people, to the young men especially, young single men. And here's what I'm gonna tell you. If you want to know if you will be respected by the woman you say you fall in love with, observe how she respects older people. Gusto mong malaman bilang isang kabataang lalaki kung ikaw ay gagalang ng isang babae? Gusto mong malaman? Lalo't higit kung ito'y tila man din nalalapit sa iyong kalooban. Here's the clue. Observe how she respects older people. Lalo't higit kagaya ng kanyang magulang o ng kanyang ina. Pangalawang makikita po natin kay Ruth, notice also her humility in chapter 2 verse 2. Ang sabi niya, let me go to the fields to gather the grain that the harvest workers leave. I am sure to find someone who will let me work with him. Now, hindi po niya sinabi sa kanyang biyanan that she was never brought up to live upon this kind of life. Hindi niya sinabing, well, hindi kita sinama para mabuhay lang ako ng ganitong klase ng buhay. Makikita po yung humility niya. Yung kanyang pagpapakumbaba bilang isang babae. Sabi niya, let me gather the grain that the harvest workers leave. Yung mga iniwan nila, yun ang aking pupulutin. Handa akong pulutin niya. She did not say to Naomi, I never begged when I was in Moab. Wala po yung kanyang pagiging mataas. She did something voluntarily to remedy their difficult situation. Naghanap siya ng solusyon sa isang problema na kanilang kinakaharap ni Naomi. Kailangan nila ng pagkain. Kailangan nila ng makakain. Now, you cannot hear her complaining and blaming anyone. That's part of Ruth and who this lady was. This is the story of Ruth. At ito ang klase ng babae na marahil ay magandang maging katangian. Hindi lamang noon, kundi hanggang ngayon, isang babae na may paggalang, paggalang sa mga nakakatanda, at isang babaeng may pagpapakumbaba. Pangatlo, makikita po natin kay Ruth. Notice also her industriousness. A hard worker. She loved and willing to work. Makikita po nyo ang kanyang pagnanais na talagang hindi po lamang gumawa, kundi talagang she really worked so hard. She did not say to Naomi, kung hindi mo ko sasamahan, hindi na rin ako pupunta. Kung hindi rin ako mamumulot, kung hindi ka rin mamumulot at hindi mo ko sasamahan, hindi na rin ako pupunta. She did not say that. Makikita po niyo yung kanyang pagiging masipag na hindi nandadamay ng ibang tao at hindi nakadepende sa ibang tao. Isang kasipagang hindi nakadepende sa ibang tao. Again, let me speak to the young single men. If you see a woman of character who shows respect, humility, and industriousness, you already have the advantage meeting the great woman in your life.
Malamang napakahusay at dakilang babae yan na makikita mo na sa umpisa pa lamang ay nariyan na ang kanyang marunong na paggalang, pagpapakumbaba at kasipagan, kagaya ni Ruth. As a young woman, Ruth could have been doing something other than working. Bata pa ako, dalaga ako, marami pa akong dapat gawin, pero hindi po yun ang kanyang ginawa. She stayed with her mother-in-law and helped her. But Ruth knew they needed to eat, and so she assumed the responsibility of providing food para sa kanila. Kaya nga makita po natin na nagsimula na pong maghanap si Ruth ng provision. This is where we get the incidental idea from the story that the widows became like beggars. Sa Ruth chapter 2 verse 2 ang sabi po ay ganito. At sinabi ni Ruth na bumibita kay Naomi, paparoonin mo ako ngayon sa bukid at mamulot ng mga uhay sa likuran niyo ang aking kasumpungan ng biyaya sa paningin. At sinabi niya sa kanya, yumaon ka, anak ko. And then we will jump to chapter 2 verse 7. Ang sabi doon, at kanyang sinabi, isinasamo ko sa iyong pamulutin mo ako at papagtipunin sa likuran ng mga ani sa gitna ng mga bikis. So dito po natin makikita, mga kamag-aaral, yung aking iminumungkahi sa inyo. Nabanggit ko sa nakaraan, sapagkat siya po'y namumulot. Namumulot ng mga uhay, ang sabi sa chapter 2 verse 2, siya po'y namumulot at nagtitipon sa likuran ng mga ani, yung mga yung mga naiiwan na mga ani, yun lamang ang kanyang pinupulot. In other words, we can really say, as part of this, when a widow became a beggar. Ito po yung sinasabi ko na nung nakaraan na ito yon na ang isang babaeng bao, namatayan ng asawa ay naging isang manlilimos. Now, God understands the struggles of the poor people. That's why He set up a welfare system for the poor. Meron po siyang malaking pagmamalasakit sa mga mahihirap. Iyan po ang ating Diyos. Kaya nga makikita po natin sa Levitico, Kabanatang 11, 9 ang ganito mga talata. Ang sabi dito ay ganito, at pagkagagapas kayo ng mga uhay sa inyong lupain, ay huwag ninyong pakakagapasin ang mga sulok ng inyong bukid, ni huwag ninyong pamulutan ang inyong ginapasan. At huwag ninyong sisimutin ang inyong ubasan, ni huwag ninyong pupulutin ang bungang nahulog sa inyong ubasan. Sa dukha at sa taga-ibang bayan, pababayaan ninyo ako ang Panginoon ninyong Diyos. Makikita po natin dito, mga kamag-aaral, that God understands the struggles of the poor people. At ito po yung kanyang welfare system nung araw na ipinagbili niya sa mga tao, sa mga Israelita na huwag ninyong pakakagapasin, huwag ninyong sasagarin ang mga sulok ng inyong bukid. Magtira kayo para kung merong pumunta doon ay makapulot sila ng mga pwedeng gapasin at sila'y makakain. Sapagkat ang sabi ng Panginoon Diyos sa dukha at sa ibang bayan, pababayaan ninyo ang mga yaon. Ibigay ninyo ang mga yaon. Huwag niyo sisimutin lahat. God loves the poor. Ruth chapter 2 verse 3. At siya yumaon at naparoon at namulot sa bukid sa likuran ng mga ani. At nagkataong dumating sa bahagi ng lupa na naukol kay Boaz na sa angkan ni Elimelech. Chapter 2 verse 5. Nang magagay sinabi ni Boaz sa kanyang lingkod na kanyang katiwala sa mga ani, sinong babae ito? Now, Boaz could have been attracted to Ruth, but not quite. Ruth could have been wearing dirty clothes kasi siyempre namumulot lang naman siya.
At siguro ang kanyang itsura ay is just like a beggar. Maybe. We're just speculating. And since she was working in the field in the early hours of the morning, she could not have been so attractive. Sabi nga po ng ilan, bihira daw po ang kaakit-akit na mga babae, lalo't higit sa umaga, pagkabangon. Ruth chapter 2 verse 8, nang magagay sinabi ni Boaz kay Ruth, "Di mo ba narinig, anak ko? Huwag kang mamulot sa ibang bukid o lumagpas man dito, kundi manahan ka ritong malapit sa piling ng aking mga alilang babae." Chapter 2 verse 9, "Itanaw mong iyong mga mata sa bukid na kanilang inaanihan at sumunod ka sa kanila. Di ba ibinilin ko sa mga bataan na huwag kanilang gagalawin at pagka ikaw ay nauuhaw, pumaroon ka sa mga banga at uminom ka sa inigib ng mga bataan." Now, Boaz implemented some workplace policies to help and to protect Ruth. Number one, isa po sa workplace policy ni Boaz ay ganito. He invited Ruth to glean freely behind the harvesters, which would allow her to get more grain. Sa likod ka lang ng mga gumagapas at lahat ng matitira, kuhanin mo. Workplace policy ni Boaz. Pangalawa, he also authorizes her to drink water from the jars the harvesters had filled. Now, notice a twist here. Kumbaga sa kwento may twist. You need to understand, mga kaibigan, mga kamag-aral, that in that culture, sa panahon po ni Ruth, ang mga babae po normally ang sumasalok ng tubig para sa mga lalaki. That's the culture. And foreigners were made to draw water for the Israelites. Can you believe that? Ano po ba si Ruth dito? Foreigner, Moabita, ang babae na dapat na kumukuha ng tubig para sa mga lalaki na gumagapas. May twist ang story. Hindi ganon ang ating nabasa, no? Hindi po ganon. Kasi ang sabi ni Boaz sa Tagalog or Boaz sa English ay ang sabi niya doon, pagka ikay nauuhaw, pumaroon ka sa mga banga. It's free for you. Hindi ka na kailangang umigib, hindi ka na kailangang lumayo at uminom ka sa inigib ng mga bataan. Ang mga lalaki pa ang umiigib. That's the twist of the story. Makikita po natin na for Israelite men to draw water for a Moabite woman was extraordinary. Kakaiba yun. Kaya narito po yung twist of the story. Pangatlo po, mga kapatid, na naging workplace policy ni Boaz ay ganito. He even instructed his workers to accidentally drop some stocks for Ruth to pick up. Mag-iwan talaga kayo ng mga ginapas niya na pwede niyang pulutin. Now, mga kamag-aral, if in chapter 1, there was so much weeping, in this chapter, there was so much wondering. I don't know your journey right now. I don't know your part of the story right now. But this is the part of the story of Ruth na dati po, there was so much weeping. And now, Ruth is kinda wondering. Mag-aral. Minsan sa buhay natin, dumarating ang panahon ng pagluha. Sa panahon ng mga pagsubok ng buhay, dumarating ang mga kalungkutan. Pero hindi pa tapos ang iyong journey, ang iyong kwento sa weeping. Unti-unting may papakita sa atin ng Diyos as we continue to trust Him. There will be, following the weeping, is the wondering. Lord, may something na nangyayari. Ano ito? I know that you are at work. Ruth chapter 2 verse 10, nang magagayoy, nagpatira pa siya at yumukod sa lupa at nagsabi sa kanya,
Bakit ako nakasumpo ng biyaya sa iyong paningin na nilingap mo ko dahil ako'y kagaibang lupa? Caution po, babala sa lahat ng mga kabataan, single women or ladies. Kung ikaw ay isang kabataan at single na babae, ito po ang ating babala. When a man is giving you a great favor, ask why. Ask why. At yun po ang ginawa ni Ruth. Bakit ako nakasumpong ng biyaya sa iyong paningin na nilingap mo ako dahil ako'y taga-ibang lupa? Ask why. I mean, open the mind and close the feeling first. Buksan muna ang isip at saraduhan muna ang damdamin. What motivates this man to do such a great favor on me? Bakit ako binibigyan ng laking ito ng pabor? Is he going to use me? Is he going to harm me? Or what? Open the mind, close the feeling first. Is this man for real? Or is he going to play with my heart? Paglalaroan kaya niya ang aking puso? Young single women, try this rule when a man is giving you a great favor. Subukan niyo lang po ito. At ano po itong rule na ito? When a man is giving you a great favor, turn on the mind, shut down the feeling first. Buksan ang isip, saraduhan muna pansamantala ang damdamin. Lalo't higit, kahanga-hanga ang tindig, ang tayo, at ang itsura ng lalaking ito. Turn on the mind, shut down the feeling first. Ask why. And so, hindi naman po nagkulang si Boaz para sabihin kay Ruth ang kanyang motivation. Chapter 2 verse 11. At si Boaz ay sumagot at nagsabi sa kanya, ipinatalastas sa akin ang buong iyong ginawa sa iyong biyanan mula sa pagkamatay ng iyong asawa at kung paanong ang iyong iniwan ng iyong ama at ang iyong ina at ang lupang pinanganakan sa iyo at ikaw ay naparito sa bayan na hindi mo nakilala ng una. Boaz's motivation for Ruth was pure. Maliwanag po. Maayos ang kanyang motivation kay Ruth, ang kanyang layunin. It was pure. Busilak. No hidden agendas. No hidden agenda, no sugarcoating. Boaz's motivation, the motivation of Boaz was to reward her of her loyal love to her mother-in-law, Naomi. Gusto kitang pasalamatan sa ginawa mong kabutihan sa aking kamag-anak. Malapit na kamag-anak na si Naomi. And so ito po, truth to live by. Every woman of character should be rewarded of their good deeds. Ang mga babae na may maayos na mga pamumuhay at pag-uugali, dapat yan ay binibigyan ng mga pabuya. What young single men need to learn? Ano po ang dapat matutunan ng mga binata, ng mga kabataan natin ngayon? Now, I could be lying if I would not admit that I could see that there is some sort of romance here as a motivation also. Hindi ko naman itatanggi na walang-walang romance dito po. Was Boaz attracted? Truth. Nabibighani ba si Boaz or si Boaz sa Tagalog kay Ruth? Was Boaz attracted to Ruth because of her beauty? Let me tell you this, and this is my perspective, my point of view. I think Boaz was attracted to Ruth because of her
character, first and foremost. Her character. Yung nabalitaan niya na ginawa ni Ruth kay Naomi, yun ang unang bumighani at naging kaakit-akit para kay Boaz. Now, babala po sa mga binata, sa mga bata, single men. Okay? Young single men. Mga babala po ito. At ito po yung ating babala. I know outward beauty is important, but inner beauty or character is more important than outward beauty. Mukhang marami pong hindi sumasang-ayon. Well, I will not be surprised if not even one young single man between the ages 16 hanggang 29 agrees with me. Kung wala pong naniniwala sa akin na kabataan, na binata, single, between 16 and 29, at walang naniniwala sa akin sa sinabi natin ito na inner beauty, inner character is more important than outward beauty, hindi po ako nasusurpresa. 16 hanggang 19, of course, mahirap paniwalaan ito. Mahirap paniwalaan na mas mahalaga ang inner beauty, ang inner character, kaysa outward beauty. In the same manner, listen to this. I will not be surprised if 9 out of 10 married men between the ages 55 and 65 agree with me. Yun po namang siguro sa siyam na 10, at meron lang sigurong hindi sasang-ayon sa akin. Yung siyam sa 10 na may asawa na ng edad ay 55 hanggang 65, malamang sasang-ayon yun sa akin. That inner beauty is more important than outward beauty. Palagay ko po. But there's a blessing. May pagpapala po. At ano yun? Well, ito po ang greater blessing. You married a woman who is both beautiful inward and beautiful outward. Nako, yan po ang talagang pagpapala. Bonus na bonus. And let me tell you this, by the grace of God, I am one of those who are blessed. Beautiful inward and beautiful outward. Praise the Lord. Sa katauhan po ng aking asawa, Sister Edinel. So why did I tell you there is also attraction on or romance as motivation? Well, I know there is also a motive of attraction or romance because Boaz asked Ruth. May tinanong po eh. Well, it's not actually in the verse, but I'm kind of making it up. And you will see that. Para bang sinabi ni Boaz kay Ruth, what are you planning for lunch? What are you planning for lunch? Now, let's read Ruth chapter 2 verse 14. Ruth 2:14. Sabi dito, at sa pagkain ay sinabi ni Boaz sa kanya, parito ka at kumain ka ng tinapay at basain mo ang iyong subo sa suka. At siya'y umupo sa siping ng mga ani at iniabot niya sa kanya ang sinangag na trigo at siya'y kumain at nabusog at lumalis. Kanina po, sabi ko, mukhang may invitation si Boaz or meron siyang katanungan kay Ruth. What are you planning for lunch? At marahil na pansin ni Boaz o ni Boaz na walang plano si Ruth para sa tanghalian, kaya inanyayahan niya ito. Kaya nabasa natin na sa pagkain ay sinabi ni Boaz sa kanya, parito ka at kumain ka ng tinapay. Sumama ka na lang sa amin. Makikain ka na lang sa amin. Sa
New Living Translation, ganito po ang sabi ng chapter 2 verse 14. At mealtime, Boaz called to her, "Come over here and help yourself to some food. You can dip your bread in the sour wine." So she sat with his harvesters, and Boaz gave her some roasted grain to eat. She ate all she wanted and still had some left over. Now, dito po sa chapter 2, in a sense, eh, nagsisimula na po yung pag-ayos at pagganda ng ating kwento, The Story of Ruth and Boaz. Kaya sabi ko nga po, sa chapter 2, parang ang gusto kong maging title nito ay ito. When a Rich Man Dated a Beggar. At dito ko nga po kinuha doon sa chapter 2 verse 14. When they sat down together and ate. They sat down together and ate. A rich man dating a beggar. Now, there was romance. There was a romance, merong parang pagmamahalan nagsisimula. But there was nothing disgraceful about the lunch date. For they do have a chaperone. Nakita naman po niyo, binasa natin sa chapter 2, verse 14 na kasama po ang ibang mga ani, harvesters. Hindi po sila nag-date by themselves. Hindi po sila kumain ng sila lamang. Nothing disgraceful about the date, the lunch date, for they do have a chaperone. How did I know? Nakita po natin sa chapter 2, verse 14. It sounds like a date, and it was a safe date of a rich man to a beggar. It was so clear how a real gentleman plans a date. Ganito po magplano ang isang maayos, mabuting lalaki kung paano niya aanyayahan ang isang babae. But the story of Ruth does not only show romantic love. At sana hindi po lang yun ang makita natin. The story of Ruth shows the highest kind of love, which is hesed, a Hebrew word which means the loyalty and the love of God to man. Ito po'y isang pagsalamin. Ang kwento po ni Ruth at ngayon ay si Boaz ay nakikita natin. Ay ito po'y kwento ng isang napakataas na uri ng pag-ibig. It talks about the loyalty and the love of God to you and to me. Hesed, maybe you heard about this word, literally a loyal love. It is graciousness and loyalty that go beyond duty. Ganda no po? Isang biyaya, isang pagtangkilik na gumagawa ng higit sa isang tungkulin o lampas sa tungkulin. Hesed, it is God's covenant faithfulness. Now, we can see a great picture of Hesed, loyal love in the story of Ruth. Maliwanag po makikita natin yon. Boaz did not pay much attention at what kind of woman Ruth was. Hindi tingnan ko muna kung anong klaseng babae ito, mababita, etc. Ito ba'y isang mababang uri ng babae? At gano'n na nga po sa marami nung panahon na yon, lalo tigit sa grupo ng maraming mga tao, isang mababita, it was a disgrace in the eyes of many. Mababa para sa marami. Pero hindi po tiningnan ni Boaz ang mga ganong bagay kay Ruth. Hindi yun ang nakita ni Boaz kay Ruth. Ruth was not supposed to sit with Boaz together with a group of harvesters. Hindi po dapat nangyari yun. Yet, nakita natin si Boaz na binigyan niya ang isang mawabitang babae, ang isang mawabita ng kanyang undivided love. Binigyan po ni Boaz ng kanyang undivided attention ang isang babae
Isang foreigner na kagaya ni Ruth. Hesed, loyal love, undivided attention. This is what God does to everyone. Ito ang ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. God gives His undivided love to you. God gives His undivided attention to you, for you are precious to Him. This is what God does to everyone. At makita po natin dito yung cycle of Hesed in the story of Ruth. Paano po natin makikita yung cycle of Hesed, yung loyal love? Well, si Boaz po na isang mayaman, rich in loyal love, he dated a beggar and he gave attention to Ruth, who, si Ruth po naman, demonstrated Hesed, a loyal love to her mother-in-law, Naomi. Makita po nyo na nagbigay ng Hesed, ng loyal love, si Boaz sa kanyang kay Ruth, at si Ruth din naman nagpakita ng Hesed ng kanyang loyal love sa kanyang mother-in-law. That's the cycle. May nagbigay, may tumanggap, may nagbigay. Kasi wala ka namang maibibigay kung wala kang tinanggap. And let me tell you this, that Boaz was a representation of Jesus Christ. Boaz was a representation of Jesus Christ, who has given so much love, given us His forgiveness and grace to beggars like you and me. Lahat po tayo, we are all spiritual beggars. We don't have ways to earn our way to heaven because we are sinners. We are all unattractive. We are all helpless. We are all spiritual beggars. In Christ, kay Kristo Jesus, we were given attention, undivided attention. We were dated for a lance, so to speak. Binigyan tayong pansin at tayo pinadudulog sa hapagkainan. Kagaya po ni Ruth, dati-rati hindi tayo kabilang sa people of God. And maybe this is not your journey yet. You are not a part of the people of God, but you can and you may. Like Ruth, we were helpless. We were hopeless. We were distressed. Too much weeping. But Boaz came and gave us hope and everything she needed and we need. And that's Jesus Christ sa ating buhay. And so here's another truth to live by. Isang katotohanan dapat nating ipamuhay. That Ruth shows that every woman of character, and not only every woman of character, but every man, let's include the man, like Ruth, needs a kinsman redeemer. Tayong lahat, kahit po ikaw ay merong mahusay, maayos na pamumuhay, kahit mataas ang iyong level ng pamumuhay, kailangan natin ng isang tagatubos. Kailangan natin bilang spiritual beggars ng isang magtutubos sa atin, mag-aalis sa ating kinasasadlakan. Ruth chapter 2 verse 17, sagay namulot siya sa bukid hanggang sa paglubog ng araw at kanyang hinampas yung kanyang napamulot at may isang epa ng sibada. And you know what? Ang ibig kong sabihin nitong chapter 2 verse 17, she ended up with about 25 pounds of grain, an unusual amount for one day's gleaning. Mga kamag-aaral, 25 pounds of grain. Marami po ito. Marami po. 25 grounds of grain, isang araw na pamumulot. Chapter 2 verse 18. At kanyang dinala at pumasok sa bayan at nakita ng kanyang biyanan ng kanyang napamulot at kanyang inilabas at ibinigay sa kanya ang lumabis sa kanya pagkatapos na siya'y mabusog.
Here's another truth to live by. Katotohanan dapat nating ipamuhay. Ruth shows that every woman of character, and not only every woman, but even man, every man of character, will honor her parents or parents-in-law by sharing with them what they have. Hindi madamot, hindi madamot ang woman of character or man of character. Bagamat walang obligasyon to help, but when they are in need, kapag nangangailangan, when the parents are widows, especially when they're widows or widowers, children should provide for them. Ito po ang sinabi ng unang Timoteo 5:4. Ngunit kung ang sino mang babaeng bao ay may mga anak o mga apo, magsipag-aral ang mga ito muna ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sambahayan at magsiganti sa kanilang mga magulang sapagkat ito'y nakalulugod sa paningin ng Diyos. Mabuti po ang mga anak na magbigay ng atensyon sa kanilang mga magulang. You could be an in-law, manugang ka, or maaaring ikaw mismo ang isang anak. Ang sabi po ng unang Timoteo, actually marami rin po sa Old Testament, but I'm just jumping to the New Testament scripture. Ang sabi dito, ang sino mang babaeng bao ay may mga anak o mga apo, magsipag-aral ang mga ito muna ng pamamahalang may kabanalan sa kanilang sariling sambayan, magsiganti sa kanilang mga magulang. Bigyan niyo sila ng kaluguran. Now, let's continue reading po. Ruth chapter 2 verse 19 hanggang 22. At ganito po ang sinasabi. At sinabi ng kanyang biyanan sa kanya, saan ka namulot ngayon at saan ka gumawa? Pagpalain nawa yaong lumingap sa iyo, at itinuro niya sa kanyang biyanan kung kanino siya gumawa at sinabing ang pangalan ng lalaki na aking ginawan ngayon ay Boaz. At sinabi ni Noemi sa kanyang manugang, pagpalain nawa siya ng Panginoon na hindi ikinait ang kanyang kagandahang loob sa mga buhay at mga patay. At sinabi ni Noemi sa kanya, ang lalaking iyon ay isa sa mga kamag-anak na malapit natin. Isang pinakamalapit na kamag-anak natin, kinsman redeemer. At sinabi ni Ruth na Moabita, oo, sinabi niya sa akin, ikaw ay sumunod na malapit sa aking mga bataan hanggang sa kanilang matapos ang aking ani. And verse 22, at sinabi ni Naomi kay Ruth na kanyang manugang, mabuti anak ko na ikaw ay lumabas na kasama ng kanyang mga alila at huwag kang masumpungan sa ibang bukid. Yan po yung pagpapatuloy natin sa aklat ng Ruth chapter 2. Now here's another truth to live by. Mga katotohanan dapat nating ipamuhay. That Ruth shows that every woman of character, and let me include every man as well, that every woman, every man of character will receive provision and protection. Alam nyo, the story of Ruth reminds us that God takes care of those who trust Him faithfully. Ang Diyos ay nangangalaga sa mga taong nagtitiwala sa Kanya ng may katapatan. The story of Ruth reminds God redeems and watches over those who trust Him faithfully. Ang Diyos ay tumutubos, nagpapala at tumitingin sa mga tao na nagtitiwala sa Kanya. But let me tell you this, Jesus is better than Boaz. Jesus invites you to dine with Him, for He is the bread of life, and Jesus is the water of life. That's why I say Jesus is better than Boaz. Representation po lamang ang karakter ni Boaz sa Old Testament ng isang Jesus na siyang tinapay ng buhay at siyang tubig ng buhay. And if you come to Jesus, who is the bread of life and the water of life,
you will receive exactly what your heart is longing for. Yung mismong hinihingi ng puso mo, yun ang matatanggap mo. At kung palagay mo ay nakatulong ng malaki si Boaz kay Ruth na isang beggar, Jesus is better. Jesus is better. And let me tell you this, not only that Jesus is better, Jesus is enough. Let us trust Him. Si Jesus ay higit kay Boaz at si Jesus ay sapat na. Kung ano man yung nakikita natin na hesed kay Boaz na ibinigay niya, loyal love to Ruth sa isang beggar, higit ang maaaring ibigay ni Jesus sa iyo at sa akin. Mga kamag-aral, maraming salamat po. At umaasa ako na nananariwa sa inyo. At alam ko marami na po ang nakarinig ng kwento ni Ruth. Umaasa po ako na nananariwa sa inyo ang kwentong ito at ang kagandahan ng kasaysayan ng kwento ni Ruth na maaari nating i-apply at sa pamuhay sa ating pang-araw-araw na buhay. Muli po akong nagpapasalamat sa inyong lahat, mga kamag-aaral, at nagbibigay ng papuri sa Diyos. Hanggang sa muli po, tayo makita-kita upang ipagpatuloy nating pag-aralan at ating panoorin the story of Ruth. God bless you. Jonathan Orellasa po.